Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello there, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito na naman po kami sa ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Yohoy! Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Asa mamudapit karon hinaot nga naata sa maayong panglawas, naata sa maayong panghuna-huna. Diba? O murag nga init kay ganina mga kaigsunan. O kunya na init pagkahuman mo landong na po mo tago na po ng adlaw. Kunya init na po kay lagi mo dagum diri parte ni ining gining Zamboanga dito sa Sibugay, murag muulam ang tingali dito sila, ano? Pero dito sa Zamboanga pastilan, kainit, kintaan mga kaigsunan. Pabor lang ko sa mga business, liba payong, si Talimanga da Puera, si Tatumagong mana ng mga business. Salam doa kanigatantan dun mga don mga reang mga kita niyo mga waktu ni moram-morehan bang mang kita niyo halam sehat sinalaw subhanahu wa ta'ala. Kita po ang inyong lingkod si Abdel Disa. Kilala po ako ng mga ibang listeners natin diyan. Abdel Disa, inanyayahan namin kayo na makinig hanggang alas 3 ng hapon sa isa pang pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Dito po yan sa isang himpilan na pinakamalakas. Naririnig po tayo hanggang sa pinakalayong probinsya ng bansa po natin dito sa Mindanao. Ano po? Davao. Abot po tayo mga kaibigan. Lanao. Lalo ng Cotabato. Hanggang doon sa Sulu and Tawi-Tawi. And sa Malaysia, abot din tayo mga kaibigan. Now, diha sa Zamboanga, Sibugay Province, mayong hapon kaninyong tanan diha. O hinaot nga naminaw kamo karong hapuna unsa may atong merienda karon ang uban diha murag nagprepare na po silang merienda no para sa sunod nga oras alas 3 pag umangga man sa atong programa magmerienda daw sila o katong wala pa nakakaon sige lang magmerienda daw sila kanon kay lami kayong sudan. Holiday po tayo ngayon mga kaibigan. Isang pagdiriwang ng ating mga Muslim brothers, Muslim sisters. Ito po yung birthday ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sa araw na ito ay kanyang kapanakan mga kaibigan. Pinanganak po siya sa araw na ito. Nakalimutan ko lang kung anong year o anong taon na pinanganak ang ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Map kang mga taon mga rayang biyahe ni mga wala nakapangadji but anyway maulod kita niyo mga waktu niyo dalang na biyahan kaya nga po tayo mga kaibigan ay holiday sa mga araw sa araw na ito Monday. Zamboanga, Sibugay Province, labi na Jude diha sa bayaw, ng agong yutang na tauhan. Uy, kamusta mo diyan? Niyanas Bunjing ba? Niyanas Bunjing, sige ko rin wala dire. Dugay manggugula na. Sabagay, diha manggugula na tao. Pero, pagdako na ako, pagkatong gubod sa una, lang yung dire sa Zamboanga. Din na panag-eskwila, din na kumudak ko. Aming sinultahan dire lahi man, di man binisaya nga
kuan man tsabagano man diri sa mua. Unya nagdugay po ko dito sa Manila. Kay lagi naapo ko yung mga programa dito sa Manila, dito sa DWWD. Mao na dito sa mga tagahog ang among istorya dito. Pastilan nagkalisod-lisod ko po kung nagtagaw dito kahit lagi. Ug magbinisaya ka dito, di man po ka maintindihan nila dito. So, pagbalik na ako dito, pastilan nagkalisod na po kog mag-isgod anang binisaya kay lagi 12 anyos pa lang ko na wala na ko despaya. So, pasensya lang mo na kay nanilagan ang atong sinultihan. Pero, magkasinabot lang manggihapon ta, di ba? Mayong hapon ka ninyong tanan di. Labi na dyan ang atong halangdon nga Mayor Diaz, payaw si Mayor Mendoza. Mayor, unsa man ka ay mayong hapon na si Muha. Sakop ang 10 na inyong mga kasamahan diyan, ang Vice Mayor po natin. Magandang hapon po, mayong hapon ka ninyong tanan diha. Ginaot nga murag madasigon ang payaw ron o hapit na po ang piyesta karong Enero, piyesta na po unsa may mga kadasigan diya sa payaw karong piyesta. Pero busy sila karon kay hapit na po ang Christmas lagi. Pila ka adlaw na lang Christmas na po. So magda-celebrate na po ang atong mga katauhan, daghan po kayo pangkatay nga mga baboy na po, pastilan na unsang muharam ba na. Kubidjara na ha. Para sa mga haraw na kay Muslimong gugo. Pero kanang mga sila kitantanan diha pero pareho ra na nga tao gud tanong pero mao mo nang nakagisnan nila matong basta Tagalog nga kanang mukaon gud ka karon sa mumoy. Pero hinahinay lang mo kay kusog ra pa yung kolesterol lana ana na pastilan. Bata pa si Mrs., bata pa si Inday in taon. Na 6 feet below the ground. Por eso hinahinay lang in taon. Basig mangita naglain. So, mga ka na. Og sa laing dapit po diyan sa mga Alicia. Daghang kay tigpaminaw diyan sa tuwang sa Alicia. Sa Subanipa, sa Gasa, pastilan, kusog kay ang among istasyon diyan. Oy, kusog kay nung D-XXX, RPN ini. Matod pa sa atong silingan diya. Oy, si Ramil Tarosa. Maayong hapon diya sa imuha, Mil. O kumusta man ka karong adlaw. O ang atong angkorman rin si Al. Napay gibuhat busy pa kay magkagigsunan. Lagi kay na magunang nga tao nga busy. Nga tao nga daghang kayo himuon, buutan o daghang kayo mga parokyano. So hulat-hulat nato siya no. Basig karong taod-taod mo pungko na sa diri og mo punuling ko dede mo pungko muling ko na sa diri unya madungog na nato siya nga atong idol. For the meantime, kiniusa ang inyong kauban, alagad sa kahanginan, si Abdel Disa. O siyempre ang atong mga kauban diri, ang atong security guard. Wow, gwapo man ang security guard, no? Muga nga atong co-pilot diri, ang ating director, technical director diri, na diri nga galingkod-lingkod po sila. Na ang atong station manager po diri mga kaigsunan. So, kompleto mo diri. Sambuanga del Sur, kusog kayo dahil sa Mulabe, kusog kayo dahil sa Pagadian, lampas pa jud ang atong stasyon. O Sambuanga del Norte, especially diha sa Triple SB, I should say. Naunsa binisaya, magahi, nagahi. Triple SB, ayan, mayong hapon kaninyong tanan diha. Nalingaw ba po nga itong mga mag-uumada kay murag dagum-dagum para tila sa inyo, ulan-ulan ba? Okay, pero wala naman tayo nakadungog og mga gira-gira diya sa Triple SB, no? Murag linaw, murag ka ng hapsay na ang ilang probinsya diha. Minaot nga magpabilin lang gihapon nga peaceful ang atong probinsya diya sa Sambuanga del Norte. Diha sa Basilan, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Diyan sa Sabalas City at Lamidan City.
diha sa mga Deleñas family diha sa tumakid maayong manang nena ug manong June Deleña maayong udto maayong hapon diha sa inyo ha. Wala na mong bisita-bisita diha sa balay. Ako yung bisita ninyo diha sa Basilan na rin panahon nga mag-aadto ko diha kay nagdugay punta diha mga 5 ka tuig na diha sa Belas City no. Katong naa pa tay radio station pud dito. So, ambel naman ito pa mga lupasog sa lamdoron, mga kangob-gob sa maunong na kita mga wagduwi ni. Murah-murahan magbang kita niyo halam da kuyag iman sihat sinalaw subhanahu wa ta'ala. Bagman and lupasog pasan niyang unda sinalaw subhanahu wa ta'ala. Aon biyang mga lang nabiyahan biyang mga aon pagbuno-buno dahil doon hayan sa mga isolated lang yan. No? Bukun yan, malayo yan sa patianggi. Yato siya mga kagimbahan mga tuan mga rin. Asal biyan na bangin hula lang niya ma-improve on development aon sa dalang nabiyahan biya mga kasasawan niya. Biya ba lang nabiyahan bang in bungang kahuyaw nabuyok simbunga. Nabuyog simbunga aon sa dalang nabiyahan Manilo. Ayan. Mawaya kumaon simbungang kahoy. Nabay na mga kaibigan, madod pa diri ka na bitaw nga atong postal ID no, nga ginahada ka nang makuha ang postal ID. Daw mahimo daw nang gamiton sa pagkaog mga passport. Wow, tagaan na tanaw na ng mga kaigsunan. No, madod pa diri sa atong balitang atong gimanabasa geron gidaladala na atong bisag asa ang Mindanao Examiner. Kining gikumpirma balita nga gikan Cebu ba gikumpirma sa Department of Foreign Affairs o DFA nga gidawat na sa tanan nilang mga opisinang consular ang improved postal ID. Kamu diha tanaw din yung mga wallet diha sa ninyong postal ID diha. Pwede na daw siyang gamiton usang nagunang dokumento sa pag-ila alang sa mga gustong mukuha o pasaporte. Beta daw dyan yung mga wallet diya. Sige, nawala atong pasaporte. Pasaporte, nawala atong postal ID diya. Kuwan na ba na? Importante kayo na sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Gipahayag sa DFA ang kumpirmasyon sa magdawat sa postal ID. Isip nagunang ID gikan sa usa ka sulat ni DFA Undersecretary for Civilian Security and Consular Concerns Ariel Abadilla kang Assistant Postmaster General Luis Carlos isip nagunang ID sa ilhanang physical o biometrics nga nagpalambo sa level sa seguridad ni ini. Gidugang pa ni Abadilla nga maapil na ang improved postal ID sa bagong version sa passport application form nga ipagawas sa DFA sa mga musunod nga semana. Bitaw ng uban diha magkahuna-una na biyag namang magtiyaw yun bitaw nga kabos kulang sa panginabuhi way trabaho ang bana tuwa lang sang kutero. Mado pa ni Mrs. Inda ay ni Dong palit putag sanina pa sa mga bada. Ang ubang silingan ganin nato na anay TV. Kita online taon tayong TV unsaon na lang man eh. Mado po sa asawa sa ni Dodong isa nangala sige. Gusto gani ka mo abroad sige pag-abroad. Mauna kay mahal ang kwarta ron ang dollar ron no pila ang dollar ron. Apit na gani mag 50 pesos ang usa ka dollar. Mauna ang uban dia gusto mag-abroad mga kaigsunan. Por eso kanayon yung mga postal ID diha, amping na sila kay magamit na bilang ilhanan sa inyo pagkuha og passport, di ba? Kauban sa postal ID, kinahanglan na lamang isumite sa DFA sa mga gustong mo apply niini ang ilang birth certificate o application form nga dunay kompletong detalye. Ang improved postal ID gidawat sa basic valid ID sa tanang institusyong pinansyal nga gidubala sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa tibuok nasod. Ang mga Pilipino o langyaw, mga alien nga namuyo sa nasod bisan unsa ang panginadaron o propesyon
mahimong mo apply alang sa improved postal ID. Murag ako wala pa mo kay postal ID ani oy, ha? Ato sila yung nagmamato tag PhilPos. Di ba nas PhilPos kuhaon ba eh? Okay, kinahanglan lamang ang og duha ka kopya sa application form nga dunay kompletong detalye. Pag matuod sa pagkatawo o gipuyan ang application fee nagkantidad og 504 pesos. Barato ra magagisunan. Apil na ang tax o delivery fee niini. Ayan. Sumaw ka na mga kaisunan, no? Kung wala pa mga postal ID diya, pagkuha na mo. Og naa na yung postal ID, gusto ganin, mamahimo na siya gamiton sa pagkuha og passport. Bitaw katong mga gustong mag-abroad, nala. Kaya pagkita lang ninyong postal ID, aron makakuha mo og passport, mga kaigsunan. Ang oras pa natin mga kaibigan ay ganap ng 19 ng sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Mindanao, Radyo Mindanao. Yan. Dito sa Malakristang sound, crystal sound, good sounding radio. Malakas mga kaibigan. Ang nag-iisang malakas and good sounding radio ang D-XXX RPN ini. Kinilang gihapon ang inyong alagad sa kahanginan si Abdel Disa. Ayan. Sa ubabang mga balita natong mga kaigsuunan, din hilang gihapon sa radyo, din sa Mindanao Examiner, ang unsa ni siya, ang sulugan dito tag sa sulu mga kaigsunan, may mga buto-buto po dito, pero layo rin na kaya po, bukid na sila, no? Pero ilagong tuunang pansin sa atong mga leaders diya, ilabilang na good ang atong governor diya nga maayuhon, ilagong i-improve ang sulu mga kaigsunan. Gusto ganin silang mahimog ang ilang musuporta ganin sila kay Tatay Digong ang atong presidente bahin ining federalismo. Katong usang adlaw nag-hold sila usag forum bahin anang federalismo o autonomiya. Mao ka ng mga balita gikan Sulu mga kaigsunan ng Sulu Provincial Governor. Sulu Provincial Government, I should say. Sa partnership with the Sulu State College Faculty Association and Institute for Autonomy o ang governor o ang ating gobyerno. Kumakailangan ay nagkaroon po ng forum on the federalism, autonomy, and Mindanao and the Sulu peace process. Maganda po yan mga kaibigan. I don't know kung nagkaroon po ito ng konsultasyon sa ating mga kababayan diyan sa Sulu. Baka naman siguro mayroon, patuloy po tayo. Sa mga dumalo po sa forum na yan at nag-participate ay yung mga deans, yung mga deans at mga professors ng iba't ibang universidad at mga private college, civil society group at ang pamunuan ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kasama na po ang provincial and local government officials. Ang si Dato Sabandar, yan, si Dato Sabandar, si Dr. Sakultan, si Dato Sabandar Sakultan, ang special envoy ng Royal Council ng Sulu Sultanate, ay nandoon din
at inanyahan na magsalita tungkol po dito sa forum. Siya po he shared his insights tungkol po sa fundamental flaws ng autonomous region sa Muslim Mindanao. Itong prospect po natin ng federalismo at ang kanyang pangitain po ng Sulu. Ayan. At dinaluhan din ng mga congressman, governor at ng vice governor. Dami yan. Maraming nagpunta dyan. Ayan, marami nga nagpunta, Rhonda Al. And maraming salamat at hinintay ka ng mga itong mga tagapakinig po natin na inabangan po ang inyong mga balita dahil maganda din mga balita ni Rhonda Al at siyempre at ang iyong boses. Contact natin si Brother Danny Quarteros, mga kaibigan ng Jesus Miracle Crusade upang alamin yung mga latest dyan sa Cagayan Province. Pero wala, talagang out of reach yung kanyang cellphone. Anyway, tignan natin ang susunod na araw, kaya bukas kung bakante siya. Yeah, marami pa namang araw bukas. So sa magkalawa ay ati pong siyang makontak Rhonda Al. At least maano natin ano bang mga latest development doon sa Cagayan Valley. Malaki ang balita, mga kaibigan, dahil yung federalism advocacy ni Tatay Digong Duterte medyo lumalawak at lumalaki na dahil dito sa hukbong federal movement na siyang nag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa upang ipaalam sa tao, sa publiko, kung ano ang federalismo at ano ang kahalagahan nito sa ating bansa. Totoo yan, Rhonda Al, at may maganda pong balita ito, mga kaibigan. At sa tingin ko, tanggap po ito ng mga kababayan po natin, ng mga Pilipinos, mga Pilipino, mga kababayan po natin, itong federalismo. Medyo kunting paliwanag lang po ba ngayon para masyadong maintindihan talaga ng ating mga kababayan kung ano ba talaga itong federalismo, no? Siguro ay maganda siguro ito dito sa atin, Ronald. Pero maraming bansa, mga kaibigan, ang talagang merong federalism form of government katulad nung sa Malaysia. Yeah. And then pwede mo ring presidential federalism, di ba? Sa Amerika nga may kanya-kanyang states. So, kunyari, isang estado, hindi ka basta-basta makakapasok sa isang estado. Kailangan may pahintulot ka. Di ba? Tapos, yung mga buwis na makukolekta mo sa iyong lugar, mas malaki yung porsyentong mapupunta sa iyo kaysa sa central government. Ngayon, dito sa Mindanao, ang lakas kumuha ng pamahalaan ng buwis, pero ang balik nito in terms of mga development projects, kulang. Tama. Diba? Sa ARMM lang, Autonomous Region and Muslim Mindanao, yaman-yaman na mga lalawigan dyan. Yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao, Maguindanao. Pero wala tayong nakukuhang malaking development projects, di ba? Tama yan. And siguro naman, Rondell, depende siguro kung ang isang probinsya na yan ay malaki ang income. Paano naman yung mga konting income? Yung tatanong lang ng mga kababayan po natin. Pwede naman silang maraming paraan dyan dahil siyempre yung katabing rehiyon nila, pwede maging estado yun. I see. Diba? Pwede silang magkaroon ng mag-forge ng bilateral agreement between states. So maganda, di ba? Katulad sa Malaysia, yung Sabah, it's a federated state ang Sabah, di ba? Ang Kuala Lumpur ang central government yan. Yung Penang, so same with other areas, di ba? Yes. Bueno, mga kaibigan, ang oras po natin ay 27 minutes magalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao.
Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin mga kaibigan dahil alas 2:30 dito pa rin sa nag-iisang o pangalawa yata, sabi nga number 2 station po mga kaibigan, diba? D-Triple-X RPN ini. Number 2 tayo sa buong Western Mindanao dahil alam mo naman, ang daming mga radio station, AM, FM, sabi nila sila ang number 1. So nagsisiksika sila doon. Sa baba, tayo lang, wala na natira. Diba? So tayong number 2. Ayaw natin maging number 1 para wala tayong kaagaw. Wala yata nagsasalita ng gano'n number 2, no? Tayo lang mga kaibigan. Tayo lang. Ayaw natin magkipagagawa doon sa number 1. Tsaka yun ang totoo. Hindi naman tayo mayabang. Number, tayo? Number 2. Paano na lang ito kung mayroong survey na magiging number 1 na ang ating stasyon, ano? Ay, hindi. Number 2 pa rin tayo kahit number 1. Kasi hindi naman nila tatanggapin na number 1 tayo sa survey. Ayan. Kaibigan. Kaya naman yun. I see. Okay. So, mga kaibigan, nabanggit mo namin kanina, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Siyempre kasama po ang ating anchorman dito mga kaibigan, si Randy Al, at ang inyong, ang inyong mga alagan sa kanginan nga si Abdel Disa. Yeah, ito si Salakidi. Kanin doon sa ngalan, no, Salakidi. Amo doon sa mga kanagrimbo, nagpasabot ng Salakidi. Murag maguna-una at ang Salakidi. Kanang ambot no sa kana, murag ngalan nga, India ba na, dili po ng mga lawaan, no, katong lawaan nga kung ba, katong mga badyo diya sa laod nga, bugsay-bugsay, no, Salakidi. Murag wala pa mga kung nagkadugan ng ngalan ng Salakidi. Siya rin mga ngalan, naging ngalan daw siya sa amigo nga, Salakidi. Unya, ang apelido, unsa to? Musulod? Unsa to? Pumasok. Pumasok. Ay, pas sila pangatawa mo diya mga kaigsunan, no? Kay lagi, lisod kay ning gahuna-una tag problema. Una dito mga tawa. Kay pastilan, kinahanglan na dyan tayo, kinahanglan mo katawa-katawa mo tagamay, payom-hiyom mo tagamay. Aron mo, gwapa ba mga kaigsunan? Diba? Mau ka na nga pastilan. Sige lang taga-simangod na mabuang ta mga kaigsunan. Mabuang ta, kinahanglan na relax lang tadi unya mo palipa-hipa pag gamay, unya mo hiyom-hiyom pag gamay, pahiyom-hiyom mo gamay ba, pero kanang naay tao pod, dili ka nang walay tao nga nang pahiyom-hiyom kadiyan. Ano sa mo di ba? Tanaw ako diri di pero di ko buang nga nagpahiyom ba kung katawa ba ko ako usa, pero dili ko buang ha. Kay sayo man ko, kay nasayon man ko, kay naminaw mo karong duha karong hapon na mga kaigsunan. Onya karon kay holiday, Muslim holiday lagi, kay birthday sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o wala ay trabaho, wala ay pasok ang atong mga mister na sa balay karon, o atong mga bata, atong mga chikiting na apod sa balay karon, o mutabang sa ilang mga ginikanan, o unsa may manghinlo sa balay, manghinlo sa silong, magkuha og tubig, maglaba, mutabang ni nanay, mutabang ni mama, mutabang ni tatay. Nya si tatay po pahuaya po na ninyo kay kapoy kay mag-opisina o magtrabaho ba sa gawa. So niya pag-abot sa balay, siya pagoy magtrabaho, siya pagoy maglungag, siya pa'y maglaba. Na si Mrs. po din taon, kaluoy po ni Mrs. Magabi nambot. Makulit masyado si tatay. Pero mga kaigsunan, hinaot nga kitang tanan magmalipayon karong Pasko,
Hinaot nga walay samok pero naalang may nga pahinumdum sa inyo ha mga kaigsunan ba. Kay kini laging Pasko na unya ang uban mangita na sila mga kwarta kay walay kwarta pamalit og lechon ha. Pamalit bitaw ka ng lechon la diri sa buwang ka mga kaigsunan ha. Usahay gipangsikop na sa mga otoridad natin kay lagi maatod pa sa uban double dead so man double dead namatay na unya gikata gipatay pa jud so mao nang mga ubang mga mumoy diha sa gipangsikop sa atong mga otoridad kay lagi ang uban malasak na uban ang sakit naay sakit unya na kinahanglan kita magbantay tanay kay pastilan lisod kayo pananglit kanang atong gikaon diha nga double dead matud pa sa uban so delikado kay kita may mukaon ana mga kaigsunan no pero ako di ko mukaon ana saman mo so magmadgon ta kay matud pa unya hinahining pananglit nga kakaong kita gana kay karong Pasko lipan light ang imbitasyon sa tuwa kay nag-celebrate lagi ang uban ana na kinahanglan nga hinahinay lang ta mukaon ng mga karne hinahinay lang ta kay lagi kusog kay mga kolesterol ana imbitaron ka dispikas imbitaron po ka dito maulang gyapon ang ginaserve sa atong mga silingan na pastilan so hinahinay lang base magkaengon silang bata pa in taon si misis bata pa in taon sa nakita wa na hunga-hunga tadi na pastilan di na yung kolesterol pampabata yan mga kaibigan. Alam mo ba yan, yung brother, yung kolesterol pampabata. Pampabata ba? Oo, kasi pag na-over ka sa kolesterol, mamamatay ka. So, hindi ka tatanda. Titigil yung pagtanda mo kasi deadball ka na. Ay, pastilan. Sa bagay, pero malipay si Mrs. Sana, kaya batanon na ba? Naaring magkindat-kindat na sa bintana. Ay, kailangan healthy. Kailangan healthy mga kaibigan yung kinakain natin. Totoo yan. Huwag tayo masyadong karne, taba, manok, baka. Nako. Mataas sa kolesterol yan. Lalo yung baka. Kaya yung mga baka, yung sabaw, kahit hindi sabaw, di ba? Ilagay mo sa refrigerator, kinabukasan, yung kapal na nung sebo niya. Yun na nga, no? Mabuti pang kumain ng kambing. Yun ang masarap. Lami yung kambing. Kambing. Pero lami ng kambing kay anong gano'n sa mga tanan, no? Kambing. So, kamping. Sa Malaysia, Indonesia, tawag dyan kamping. Kamping. Sa atin, kambing. Kasi siguro nagkamali ng dinig. Akala, kambing. Ginawang kambing. Sabi dito na sumuha, kanding. 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 O niya, sa mong silingan, kanding na sa Binisaya, dito sumuha. Kanding na siya. Mas malapit sa kamping, O niya, ang uban po sa Tagalog o sa Muslim, kambing. O niya, o dito din sa Malaysia, kamping. I see. So padayon lang gihapon ta mga kaigsunan sa may mga hisgot mga chismis diha. Rodel. Maganda yung headline ngayon ng yung banner story ngayon ng Mindanao Examiner mga kaibigan nakalagay dito yung Philippine Center for Investigative Journalism reports. Millionaires for Digong. Yung top donors of Rodrigo Roa Duterte in the May 2016 election. Grabe. Pingunan nila wala daw masuporta niya. Daghan. Pero ito, basahin natin mga kaibigan. Sige daw. Yung talaan nung mga yung 334 million. 334 million na nagbigay ng salapi kay Tatay Digong anong nakaraang campaign period. At itong 334 million, galing lang to sa 13 donors. Matataas. Pero sa totality, medyo sobra pa. Nangunguna rito mga kaibigan, ito si Antonio Florendo, 75 million. Wow! And then, itong matindi, si Senator Alan Peter Cayetano, 71 million yung binigay niyang campaign donation. Mas mataas pa sa kanyang salin. Wow. And then si Lorenzo Te, 30 million. Dennis Uy, 30 million. Samuel Uy, 30 million. Puro mga in-check. Bienvenido Tan, 20 million. De Casio Alcantara, 18 million.
Marcelino Mendoza, 14.5 million. Michael Regino, 14 million. Tomas Alcantara, nako, puro mga mining to. Alsons, 12 million. Felix Ang, 10 million. Patricia Escaler, 5 million. Domingo Uy, 5 million. Efren Uy, 3.5 million. Magigsuon tingali na. Oh, and then ito si former MMDA Chairman Francis Tolentino, 3 million. Carlos Dominguez, ito ngayon yung sa finance, di ba? 3 million. Januario Ramos, 3 million. Josue Tesado, 3 million. Dorelaine Bosquit, 2 million. John Joseph Bosquit, 2 million. Debbie Rodolfo, 2 million. Alfredo Lim, si ex-mayor, 1 million. Nilo Cabrera, 1 million. Regina De Leon, 1 million. Domiciano Hernandez, 1 million. Victoria Luterio, 1 million. Maria Bertola Medialdea, 1 million. Jessimar Panisales, 1 million. Maximo Salang, 1 million. Cherry Whitetan, 1 million. Cherilyn Uy, 1 million. Abdel Disa, 2 million. Abdel Disa. Anong apel magadihain? 2 million pesetas. Mga kaibigan, basahin nyo. Maganda yung maganda yung banner story. At ito naman ay, yung mga nagbibigay sa kanilang mga milyones na yan, kinsa man sila? Mga negosyante to. Kasi ayon doon sa report ng, ng Philippine Center for Investigative Journalism, galing din to sa SALN. At saka sa declaration ng mga donors ni Tatay Digong Duterte. Pero, I don't see anything wrong with this. Kaya lang, sabi naman ni Senator Cayetano, tinawag niyang misleading at saka malisyoso yung reports na inilabas ng PCIJ dahil ipinapakita raw to na siya ang ikalawang pinakamataas na nagbigay ng campaign donor o campaign money dito kay Tatay Digong. Ito ay base doon sa pahayag na inilabas din ng GMA7 at sinasabi na sa naturang ulat na medyo nadismaya, nagulat itong si Senator Cayetano at kini-question niya, mga kaibigan, yung paglalabas nitong balita. Wala namang problema kung talaga nagbigay ka, so what, di ba? Pakialam ng mga tao yun dyan. Yun lang wala namang problema dyan. Pero mayroon yata nabanggit si Tatay Digong noon na wala daw nagbigay sa kanya, ganito ganyan, during his campaign period, no? Anyway, wala namang problema diyan, di ba? Kung nagbigay, di pasalamat. Tayo nga, may nagbibigay sa atin ng merienda, di ba? Di ba? Ganun lang. Nagbigay sa atin ng merienda, salamat. Nagbigay sa atin ng pagkain, salamat. Di ba? Nagbibigay sa atin ng mga advertisements, salamat. Tama. Marami kasing mga inggitero na, ayaw kay Tatay Digong. Alam mo na. Masakit sa puso nila ang mabasa na may mga gandang loob, naaawa kay Tatay Digong. Ano naman yun? Maubitaw mga kaigsunan. Tayo, abot tayo sa Davao, napapakinggan tayo, di ba? Kaya nga nagte-text sa atin yung taga-Samal. Kabalo sila kung saan nahitabo din sa di ba? Kabalo gano'n sila pero watay ko kay gihatag mo na, di ba? Donor mo na. Siyempre dawat po ng Tatay Digong, di ba? Kinsa goy sa ipuglitan na po og dili ta mo dawat na naghatag na gani mo dawat pa ta, di ba? So mao na nga kaigsunan kinaay ning mobalik ang atong programa human ining pahinumdum. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 2:45 sa buong kapuluan.
At kayo'y patuloy na nakikinig sa ating programang Radyo Mindanao, komentaryo, opinyon, chismis at iba pa. At kasama natin si Brother Abdel Disa at ang inyong abang lingkod, Alasinto, sa isang mainit na hapon. Grabe. Mainit talaga. Oy. Para bang yung pag nanusing katawan mo, talagang parang mapapaso, gano'n eh. Oo. Lalo ngayon, Dikit eh. holiday ngayon. Holiday na, mainit pa, wala pa tayong pera, tagal pa sweldo. Nako po. Ang sweldo natin siguro next week pa, 19. Dapat Webes, meron na. Ano ba naman Konting to? tiis. Matagal na tayo nagtitiis. Pero maganda naman ang takbo ng pamahalaan ngayon, mga kaibigan, sa ilalim nitong si Tatay Digong, kung ikukumpara mo kay Gloria Arroyo at dito kay Benigno Aquino. Totoo yan. Diba? Ngayon merong so much freedom, kaya yung mga tao kung kalaban ni Tatay Digong sa politika, kung makapagbatikos, wagas hanggang langit, lagpas pa hanggang buwan. Totoo yan. Ganyan ang kailangan natin yung di ba, demokrasya. Inanagin na nga itong kinahalan nga leader ba? Kinahalan ng leader yan nga nabay isog po gamay ba? Kana bang kay kita magpasalamat na kay ang atong presidente inana na siya, no? Walay labi na kining mga indulge ng mga illegal drugs, ng mga bawal na gamot na antod nga tanan, mayroon pa siya na nga dili gani mo hunong ni anang inyong bisyo, pagbantay mo kay ako'y musikop ninyong tanan. Nakinsa may presidente nga na yan trabaho, si tatay ang ating presidente, si President Digong Duterte. Siya na ko'y nakakuha na, just imagine nga wala gani siyang pongko dia, milingko dia pagka-presidente. Ayaw mo pastilan, milyones, pila ka milyon na ang drug addict diri sa Pilipinas. Og hadlok murag ang akong gikadlok ka nga pananglid ang tanang mga kining politician natong involved ng mga bawal na gamot o drug addict pang uban diyan, pa sila magunsa na lang kain taon ta. So pasalamat ang nagtatay Digong nga kining nahimo siya presidente aron si kupong na naanay kaduhang programa niya kining laging korupsyon. Kining korupsyon kinahanglan mawagtang gihapon Now, sayog na mga karong panahon na kaigsunan kay nagkinahalan po kwartang uban na kidangang kag bisyo na di mo ala ng corruption mga kaigsunan na kinahanlan na pagbantay gapon mo kay si Tatay Digong mga kaigsunan next nga move niya kanang corruption. Sinabi naman yan katulad nung isang araw nasa Tarlac siya, sinabi niya umingi nga siya ng sorry doon sa mga tinamaan ng kampanya ng pulisya sa Oplan Tokhang. At ang sinabi niya, wala naman talagang extrajudicial killings na yung Estado mismo ang gumagawa. Kaya ang pakiusap niya sa mga gumagamit ng droga, tumigil kayo. Sabi niya ganun, tumigil kayo, wala tayong problema. Diba? Maujud na Rondo Alno na ug di ganin ninyo magkuha ng bisyo ay mas mayaman. Diyan na lang mo sa balayan maglakaw-lakaw. Diyan na lang mo inom lang magtuba-tuba. Diba? Oo, tama. Pero anyway, basahin muna natin itong ating mga nagpapabati yung ating mga sponsors. Dyan sa Basilan, dahil nakikinig sa atin, andi dito pa rin kami, kaya magalala. At sa Samal Island, good afternoon sa mga staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At nakikinig sila ngayon sa atin, sila Francis at Telma dyan sa front desk. At kung meron kayo mga mahalagang events, anniversaries ba, weddings, birthdays, baptismal, reunions, o kaya mga barkada, lakaran ng barkada, meron silang mga kwarto para sa lahat. At napakalaki nitong Blue Jazz Beach Resort and Water Park, mga kaibigan, sa Samal Island. Malapit lamang to sa Davao City. 10 minuto lamang ang layo nito. Sakay kayo ng water taxi dyan sa Sa. In 10 minutes, nandiyan na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At magpa-booking na kayo. Save nyo yung number nila sa 082 284-2000. Ulitin natin, 082-284-2000.
O kaya i-text nyo sa kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Pakamura dyan mga kaibigan at talagang world-class quality. Lami tingali, mag-honeymoon. Mga restaurant nila, hindi lang honeymoon, bonding, di ba? Bonding with the family. Yes, of course. At multi-awarded to from the Department of Tourism. So you can text or call them at cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Tamang-tama ngayong Christmas, tsaka kayo mag-celebrate ng Christmas sa mga balikbayan. Punta kayo sa Blue Jazz Business Resort and Water Park sa Samal Island. Doon naman sa gustong maging chef, o chef, or gusto nyong magkaroon ng restaurant, o kaya pastry house, bake shop, mag-enroll na kayo. Ongoing enrollment mga kaibigan, every day, every week, every month. Sa Center for Asian Culinary Studies. Dyan pa rin to sa Davao City. At marami silang ino-offer ng mga short courses tsaka full courses sa mga baking. O kaya yung full courses nila sa Japanese cuisine, Italian, French, Filipino. Maraming offer at maaari nyo silang tawagan sa 082-282-8373. Ulitin natin. Ang telephone number ng Center for Asian Culinary Studies is 082-282-8373. Yung mga nasa HRM, Hotel and Restaurant Management, dyan na kayo mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies at siguradong hands-on sila. First day mo pa lang, may uniforme ka na, nakakulay puti ka na, di ba? Meron ka pang baker's, chef na sombrero, yung mahaba, mataas, yun. Gandang tignan yan. Meron silang Facebook mga kaibigan, hanapin nyo lang. Sa Facebook, yung Center for Asian Culinary Studies. At pag nag-enroll kayo dyan, magdala kayo ng pahayagang Mindanao Examiner para makakuha kayo ng discount. Ganun din sa Blue Jazz Business Resort and Water Park. Magpakita lamang kayo ng dyaryo ng Mindanao Examiner at mabibigyan na kayo ng discount. At siyempre, yung ating major sponsor, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ayan. All over the place yan mga kaibigan, mula Zamboanga, Mindanao, Cebu hanggang Maynila, dyan sa may Islamic Center sa labas. Marami tayong dyaryo dyan. Diba, ano ba, di mamalita na gamit na examiner mga kaigsunan kay na mga balita na labas, di manay balita gikan sa Cebu, gikan sa Manila, gikan sa Buanga, gikan sa asa-asa mga kaigsunan na ay naada na sa sulod sa Mindanao. Examiner, barato na kayo siya mga kaigsunan, barato na kayo. 15 pesos lang to. At alam nyo ba mga kaibigan, yung Mindanao Examiner, pag nabenta ng mga newspaper dealers, sa kanila lahat ang napupunta yung benta. Walang kinukolektang pera. Dali rin kayong mahurong bitaw. Walang kinukolektang pera yung Mindanao Examiner bilang tulong ng kumpanya sa maliliit na newspaper dealer. So makabenta sila ng 20 dyaryo sa isang linggo o 50 dyaryo. Sa kanila lahat na pupunta yung mga kaibigan. Ay, si Kalami, kamayo, no? Kanindot po na nagtagian ng Mindanao Examiner. Wala silang kinukolektang pera. Mabenta mo, 15 pesos ang isa, sa'yo na lahat. Sa'yo na lahat. Problema, madaling maubos kasi yun ang pinang-front nila kagad para magkapera sila. Beno, wala na tayong oras, Brother Abdel, at magpaalam ka na at meron pa tayong nakalinyang tugtugan sa lahat. Bago may manamilit mga kaigsunan, naalang ko'y murag kining pahinumdum sa inyo haba. Kanabitang langgam no, gimo ganin ng gunitan nga hugot-hugot pagkagunit ni mo, mamantay ka na siya. O gimo pag gunitan nga luag-luagon ni mo, mulupad na siya. So kinahala mo gunit ganin taglanggam, kinahala nga na ay luag-luag gamay, o niya na ay with feelings, na ay gugma, na ay care, o haron nga magpabilin ka na ni mo diha hangtod sa kahangturan sa tibok niyang kinabuhi. So, mga kaigsunan, kusukay mo daga ng orasan dahil hamong ding-ding. Sumanamilit naming tanan sa inyo. Dagang salamat sa inyong tanan. Kinilang gihapon ng inyong brother nga si Abdel Disa. We love you and may God bless us all. Bye-bye. Alright mga kaibigan, maraming salamat sa isang oras
na pakikipag samok dito sa amin. Masamok. Isang oras ng komentaryo, opinion at chismis. Dito lamang sa Radyo Mindanao, yung paborito. Sa lahat ng mga nakinig sa atin sa buong Mindanao at sa Tuguegarao City, naka-tune in sila sa Shortwave 2. Ito po niya abang lingkod, Alasito. Nagsasabing isang mainit na hapon. I love you, chup chup, mama.